Pedro Laguna, Walt Bundang. Si Devin Haney at si Gervonta Davis ba ang magmamana ng trono ni Mayweather? Actually, mahirap pantayan yung trono ni Mayweather eh. Yung Mayweather style kasi na alagaan nila yung zero nila, very defensive. O wala rito sa pormahan ni neto ni Tank Davis. Wala nga kadepensa si Tank Davis eh. Puro opensa nga lang. Kaya hindi talaga. Kung estilo pero kung pera-pera rin lang ang pag-usapan, mas lalong hindi si Tank Davis tsaka si Devin Haney. No? Kasi mas tingin ko, mas malaki ang perang iakyat ni Chopimo Lopez kaysa dito kay Tank Davis at Devin Haney. Boss Mats, babalik pa ba si Mayweather sa boxing? Sabi niya kasi sa interview sa kanyang fight type after ng laban ni Davis, babalik daw siya at lalabanan niya si Pacquiao or McGregor sa 2021. Matagal niya na sinasabi na pwede naman, no? Ako talaga naniniwala kung si McGregor lalabanan niya ni Mayweather. Actually, siya naghamon. Pero si Pacquiao, never. Hindi niya gagawin yan. Kain tayo hapunan, Boss Bud. At sa lahat ng viewers mo. Oy, maraming salamat, Ma'am Victoria. Ano ba ang ulam? Boss Bud, parang sobrang talino ko na pagdating sa boxing, pagkausap ko ibang tao. Kasi, apakadami ko alam at analysis. Salamat talaga, Boss Bud. Manood pa rin kayo. Wag lang kayo manood pa rin kayo ng totoong boxing. Hindi yung nanonood lang kayo sa mga vlogger, no? Kumbaga, ang maganda sa pag nanonood kayo ng boxing, tapos ma-affirm nyo yung mga paniniwala nyo, di ba? Boss, sa interview sinabi ni Robert Garcia na easy fight lang daw kay Chopimo Lopez si Ryan Garcia. Then, tinalo ni Haney si Garcia sa amateur. Pero inamin ni Lopez na binugbog niya sa sparring si Haney. Ako tingin ko, sa ngayon kahit siguro pang matagal, no? Yung estilo na yun ni Tank Davis, hindi talaga mananalo kay Chopimo Lopez, no? Tama si Chopimo Lopez doon. Tingin mo, Boss Bud, Chopimo Lopez laban kay Davis, sino mananalo? Si Chopimo Lopez. Hands down. Chopimo Lopez yan. Walang kapanapanalo si Tank Davis. Wala nang ipapalit sa trono ni Mayweather. Mahirapan. Mahirapan kasi iba kasi yung hindi si Tank Davis, hindi rin si Devin Haney. Hindi lang naman kasi yung boxing skills yung magaling si Mayweather eh. Pati yung niya, yung marketing niya, no? Mahirap pantayin yun eh. Si Pacquiao is boxing skills lang talaga eh. Hindi naman marunong. Kaya kumikita yung mga laban ni Pacquiao, kahit hindi siya marunong mga pagmamarket sa sarili. Mas magaling pa nga si Cuadro Alas kaysa kay Pacquiao kung Kaya lang kasi, iba talaga yung Pacquiao, yung galawang Pacquiao, no? Yung sa taas ng ring, no? Yung alam ng tao na masisiyan sila eh. Kung lalaban si Pacquiao eh. Boss Bud, si Inoue, ginaya si Pacquiao, nakakatakot na si Casimiro. Natatandaan ko nung boss, nung di pa gaano pinapansin si Lopez sa lightweight. Kaya ang sabi mo, di ka magtataka kung isang araw si Chopimo magiging superstar. At ngayon, nagkatotoo na nga, ha. Kung nakalimutan ko na kung bakit ko nasabi yun. Pero, makikita mo, alam ko na, no? Alam ko na kung bakit ko nasabi yun. Kasi lahat gustong labanan ni Chopimo Lopez eh. Siya lang yung lumaban kay Commey, no? Tapos, hinahamon niya agad sila Lomachenko. Yun eh, ganyan si Pacquiao eh. Nung bata si Pacquiao. Hindi si Inoue. Si Inoue namimili eh. Si Pacquiao walang pili-pili kay Pacquiao. Kung sinong gustong makalaban yun. Boss Buds, ano na balita kay Pacquiao? O yun, di senador pa rin.
Very busy kasi alam po ninyo, pag napunta kayo sa Senado, talagang mauubos yung oras niyo. Siguro, swerte na tayo na makanood pa tayo ng dalawang laban ni Pacquiao. Pero, hanggang doon na lang talaga. Hanggang 2022 election na lang si Pacquiao, wala na diyan. Bukas, gusto kasi ng tao si Pacquiao kasi exciting lumaban. Yun. No? Boss, si Davis versus Ryan, magandang laban. Oh, yan pwede. Diyan may laban si Davis diyan kay Papa Ryan. Kasi sa pagkakatanda ko, wala pa nakalaban si Ryan Garcia na kasing lakas ni Tank Davis eh. So yung ginagawa niyang sinasagasaan niya lang yung mga tao kasi kayang-kaya niya. Pero Tank Davis kasi kahit papaano may suntok eh. Kita nyo, hawig kay Cuadro Alas yung suntok niya, yung ang tawag ko dyan, uppercut na pugot ulo eh, no? Yung todo talagang nagmumula sa kalaliman. Boss, kung Bad Rattles the boxing prophet, hindi, nagkataon lang. Boss, kung ginaya lang ni Broner si Floyd na hindi uminom tsaka nakikipagparte, siguro world champion po si Broner. Ang problema ni Broner, nahigitan niya nga yung pagmamarket ni Mayweather eh. Yung skills lang yung skills lang talaga ang wala, no? Hindi talaga. Kasi ang estilo ni Broner, panoorin nyo. Unlike si Floyd Mayweather, di ba? Dumidepensa siya, pero may counter siya kahit pa isa-isa. Counter puncher si Floyd eh. Pag binigyan mo, may tama ka eh. Si Broner kasi, hindi siya ganun, hindi siya yung tulad ni Mayweather tsaka ni Juan Manuel Marquez na pag bumigay ka, may sukli. Sa kanya kasi patatapusin ka muna eh. Patatapusin ka niya sumuntok bago siya susuntok. Hindi magandang ano. Kaya skills, ang nakuha niya kay Mayweather, yung daldal, pagmamarket. Kita nyo naman kung gaano kagaling mag-market si Broner. Ang tagal-tagal nang wala sa ring, pero pag lumaban, gusto pa rin panoorin ng tao. Pacquiao versus Gervonta, boss. Malabo. Hindi. Malabo ng labanan ni Pacquiao yan. Boss, gawa kayo na samahan nila Dugyot. Sino yun? Donaire versus Ubali, winner will face Inoue. Boss Buds, love ko talaga to, boss. Pinakamahinang sumuntok si Haney sa mga yan. Panghilamos lang. Broner versus Pacquiao 2, mangyayari kaya, Sir Buds? Hindi. wala manonood eh. Di ba? Alam na ng tao na kayang-kaya ni Pacquiao si Broner eh. Paano pa panonorin? Berchelt versus Davis, kanino kayo, Boss Buds? Actually, hindi ko pa napapanood si Berchelt eh. Kaya, sayang nga ngayon, di ba, lalaban dapat siya. Ang problema, nagka-COVID. Wala tayong magagawa. Hindi ko pa siya napapanood. Mula sa lupa ang uppercut ni Davis. Parang si di ba? Si Cuadro Alas. Kaya lang ang execution, mas maganda kasi. Si Cuadro Alas kasi ang sarap panoorin dahil pati yung, pag pinanonood mo yung masuntok niya, talagang may angas eh. Hindi, yung talagang parang, para ka nanonood ng anime na ini-slow motion, pero tumatama. Boss Buds, Ryan Garcia versus Pacquiao. Hindi na mangyari yan. Hindi na siguro mangyari yan. Boss, next topic, Ricardo Lopez, ha? Pareha sila coach ni Marquez. Sige. Hagilapin ko yan. Rank mo lightweight, top 5 mo in order. Ang lightweight ko ngayon, in order, si Lopez, Tank Davis, Haney, Ryan si muna. Teka muna, Lopez, Tank Davis, Lomachenko, si Haney, tapos panlima si Ryan Garcia. Boss Buds, yung Dugyot channel, magaling din sa mga prediction at mag-analisa. Wala na akong balak magtayo ng grupo. Umalis nga ako sa isang grupo dahil
Ayoko kasi na may mga rules eh. Ah, basta ako diskarte ko lang kung kailan ko gusto. Wala nga tayong time, di ba? Uy, pwede ako mag... wala akong, ano eh, wala akong bahala na. O kung may nanood, di may nanood. Kung wala nanood, di wala nanood. Hindi ko pinaplano buhay ko. Haney versus Jerbonta, kanino ka, Sir Buds? Jerbonta Davis ako dyan. Si Haney mataas stamina. Di napapagod yung kasi daming kumuha ng hangin. Boss, matutuloy ba yung rematch ni Wilder versus Fury? Hindi. Hindi matutuloy kasi tinopak, tinopak na si Wilder eh. Actually, sinadya nila Bob Arum yun, no, na libangin. Hindi sila kumikibo, di ba? Postpone ng postpone si Wilder. Nung natapos na yung contract, o tapos na yung time na nabigay, hindi kumikibo sila Bob Arum eh. Sabay, sige, laban na sa UK. Tapos, hindi na makakahabol si Wilder. Enrico, boss, ano reaction mo sa sinabi ni Wilder na may nakahalo raw na sa ininom niya? Wala na yan, ano na yan? May sapaw na sa utak. Mga kasamahan mo yun, di ba? Bakit mo sasabihan na dinaya ka ng kasamahan mo? Boss Bud, Crawford versus Brook, tuloy ba? Tuloy. Boss, buong buhay yata ni Marquez, si Pacquiao lang inisip, pati sa pag... alam niya sa Instagram ni Marquez, puro post niya, knockout ni Pacman. Hindi lang naman, alam mo, Mr. Paniman, yan lang pangarap ng mga Meksikano, no, na talunin nila sa ganung paraan si Manny Pacquiao. Kaya, daig sila ngayon ni Marquez yung tatlong Meksikano eh. Pino ang kulangot ni Boss man, sino mas magaling at yung GOAT para sa'yo? Para sa akin, syempre si Manny Pacquiao ang GOAT. Si Jimwell Pacquiao kaya magtutuloy-tuloy sa boxing, may potential ba siya? Wala. Wala siyang potential sa boxing. Iba kasi yung laki sa hirap, iba yung laki sa yaman, di ba? Pacquiao or Mayweather? Ang GOAT? Siyempre si Pacquiao. Boss Bad, alam LDBC. Ano yung LDBC? Fury versus Joshua. Magandang laban yun, boss. Para sa undisputed, sino sa tingin mo mananalo? Sa tingin ko si Fury. Boss, sino mas mabilis? Si Inoue or si Casimiro? Si Inoue mas mabilis. No? Pero mas malakas si Casimiro. Boss Bad, ano ulam nyo? Mukbang ka next time? Ang ulam namin ay yung tira ko kaninang tanghali. Niluto ko siya ng umaga para ulam ng tanghalian, yung paksiw na pata. 8 division o 50-0? 8 division. Boss, ito ba na tatanggalan ng belt si Pacman pag lumaban kay McGregor? Kung tatanggalan siya ng corona, immaterial na yun. Hindi na importante kay Pacquiao yung corona. Boss Bad, tutul ka ba sa laban ni Pacman versus McGregor? Okay ako riyan. Kasi kailangan ni Pacquiao kumita eh. At ang pinakamalaki niyang kikitain sa boxing, rematch nila ni Mayweather o kaya kay McGregor. Wala nang iba. Boss Bad, gwapo, at least, walang kwentang TV. Kalokohan TV, Boss Bad, tutol ka ba? Hindi ako tutol dyan, okay yan. Mas masarap ba ulam mo ngayon? Sino matigas ang panga? Si Inoue o si Casimiro? Hindi ko alam, hindi naman sa panga si Casimiro, si Inoue. Bubulagin. Bubulagin ni Casimiro yan. Speed o power? Depende, no? Kung kaya mong gamitin yung speed mo. Shoutout, walang kwenta TV. Fantasy matchup, boss. Sa Sakul versus Casemiro sa 112. Alam mo, magaling si Chatchay sa Sakul eh. Kaya lang, matutulad lang siya kay Matutulad lang siya kay yung laban nila ng Pacquiao.
Si Pacquiao nun, wala pang ano si Pacquiao eh. Wala pa talagang wala pang depensa si Pacquiao nung unang nakalaban niya si Chatchay sa Sakul. Talagang pinanood ko yun mula first round hanggang seventh round. Lamang na lamang si Chatchay sa Sakul. Nakatama lang ng isa. O di malamang ganun. Isa lang ang kinakailangan ni Janril eh. Isang patama lang ang kinakailangan niya. Yun yung kagandahan kay Janril. Once na nagrogi kalaban, tutuloy-tuloy. Yun yung pagkakaiba nila ni Magsayo eh, di ba? Si Magsayo, nagugrogi na, nag-aayos pa ng short eh. Biro lang. Baka magalit yun. Maraming mga fans si Magsayo eh. Binibiro lang natin. Kulang kasi si Magsayo sa ganun eh. Yung killer instinct ni Cuadro Alas, yun pa yung kulang kay Magsayo sa tingin ko ah. Boss Bats, bigyan kita ng ticket. Libre po kita pag pupunta kami ng Las Vegas ni Papa. Pag may laban si Pacquiao, message kita sa FB. May Facebook ka po ba? Meron sa Badong Aratelis. Loma versus Davis, babos. Kung maglalaban si Loma at si Davis, depende kung kailan. No, kung kailan sila maglalaban. Kasi kung tatagal pa, kasi ngayon 50-50 pa rin ako eh. Magaling din si Loma eh. Wala kasi ang pagkakaiba kasi ni walang depensa tapos hindi naman mahaba, 'di ba? Hindi mahaba kamay ni Davis eh. Si Loma kasi si Lopez kasi hindi mapasok ni Loma ang haba eh. Samantalang si Davis, kung magkasing laki o mas matangkad pa si Lomachenko, mahirapan talaga. Tandaan nyo, lahat nung mas malaki si Lomachenko, kinaya-kaya lang ni Lomachenko yun. Kaya, yun yung problema. Bakit ayaw mo kay Ryan Garcia, Boss Buds? Gusto ko si Lopez eh. Alang naman sa isang... Kasi magkakaharap-harap sila balang araw eh. Di ba? May loyalty ako eh. Kaya kay Lopez talaga. Kahit nga noon eh. Nasabi ko na, ito, yung attitude niya kasi, yung gusto niyang lumaban sa lahat. Ang attitude kasi ni Ryan Garcia, mamimili, kahit sa mga interview, di ba, sinabi niya, eto muna, sino pa yung dating champion eh? Nakalimutan, Jorge Linares, ang pangalan, basta yun. Gusto niya labanan yun, pero nung nakita niya na napabagsak yung kalaban, biglang si Campbell na lalabanan niya. Yun eh. Hindi Jorge Arce. Linares, yung dating champion. Boss, ano tingin mo kay Pagara? Sino kaya pwedeng sungkitan niya ng belt sa 126? O di si makakalaban niya kung sa 126, di ba si Navarrete. Hindi Jorge Arce. Loma versus Davis, babos. Loma pa rin yan. Basta ngayon Pero pag mga 3 years from now, wala na. Laos na si Loma. Malakas naman talaga si Ryan Garcia. Opinyon ko, di ubra si Davis kay Lopez at Garcia. Hindi. Ako, kay Lopez hindi siya ubra, pero kay Garcia, pwede. Basta makatama rin kasi si ang question ko kasi kay Garcia, kay Papa Ryan, ganun ba talaga kalakas yung suntok ni Ryan? Parang hindi pa ako hindi pa ako solve sa... Wala pa kasi kung makikita natin kay Campbell. Mapapanood natin siya kay Campbell. Opinion ko, di obra si Davis kay Lopez. Sir Buds, Haney o Gamboa? Haney yan. Pabigay na nga yan. Wala na, hindi mananalo si Gamboa na rin. Boss, parang nangyari kay Gamboa, na siya yung ganyan yung naging papel ni Espinosa nung later ng kanyang career. Na para magkapangalan yung mga boxer, lalabanan niya. Yung mga tipong gano'n kasi 3-time world champion din yata yung si Espinosa eh. O 2-time world champion. 2-time world champion din yun. Sino kaya makakatalo kay Lopez sa lightweight? Wala. Sa lightweight, wala. Akyat na siya. Doon na sila maghaharap-harap sa 140.
Mukhang ako sa totoo lang pag nasobrahan sa kaakyat si Lopez, doon lang siya matatalo. Ibig ko sabihin, pag pinangarap niyo pang umakyat ng 147, doon siya makakahanap ng mga katapat. Kasi hanggang 140, tingin ko kayang-kaya ni Lopez eh. Masyadong malaki si Lopez sa 135 tsaka sa 140. Pero sa 147, kamatch niya na yung mga yan. Lopez, Ryan, Davis, Haney, Loma Boss, rank 1 to 5. Lopez, Davis, Haney, hindi. Lopez, Davis, Loma, Haney, Ryan. Kulelat sa akin si Garcia. Ayoko sa Pogi. Galit tayo sa Pogi, di ba? Boss man, shoutout from Dasmariñas, Cavite. Sir Buds, after 100 years, maalala pa ba ang legacy ni Pacquiao at Mayweather? Si Pacquiao maalala pa. Si Mayweather kasi, after 100 years, marami na nakabreak. Ngayon pa lang meron na 54-0. Madali lang kasi i-break yun, yung record ni Floyd Mayweather. Yung pay-per-view naman, madali rin ma-break yun kasi dumadami tao di ba? Maging popular lang. Baka nga makabreak pa sa kanyang record, MMA. Hindi natin masabi, di ba? Sir, tingin mo po, Broner versus Lopez, kaya ni Lopez. Hindi mananalo si Broner kay Lopez. Hindi mananalo. Hindi na, sa totoo lang, hindi, masarap lang, magaling lang magbenta ng laban si Broner, pero hindi talaga siya, hindi siya pang Sikat si Ryan sa mga babae, teenager, kaya maraming followers, pero di naman bumibili ng pay-per-view. Wala pa siyang pay-per-view Bakit naman? Kung tatandaan natin, si Oscar De La Hoya, ganyan lang din yung projection niya Kaya alam ni Oscar De La Hoya kung paano i-market si Ryan Garcia. Kasi ganyan siya minarket niya ni Bob Arum Yung kwento nga dyan may taga-tapon pa ng panty sa ring si Bob Arum Hinagisan daw nila ng panty si Oscar De La Hoya pag lumalaban para ma-project na yung gustong-gusto siya ng mga babae. Marami naman nanonood. Idol, kain tayo. Sarap ulam ko. Kare-kare at pritong isda at merong sausawan na pinakurat. Yung sarap, Kare-kare at pritong isda. Sir, yung karir ba ni Loma patapos na? Oo naman. Obvious naman. Boss Buds, almost a perfect fighter ba si Mayweather? Honestly, magaling talaga si Mayweather, Depensa. Hindi ko siya makakategorya. Ang sa akin, ang almost perfect si Pacquiao talaga. Kasi may depensa, may opensa Si Floyd Mayweather kasi, mas more siya sa depensa Yung Manny Pacquiao na yung kalakasan ni Pacquiao, yung napatulog siya ni Marquez. Talagang ang sarap niyang panoorin kasi ang galing ng dumepensa ni Pacquiao. Hindi yung depensa ni Mayweather na yung depensa ni Pacquiao na in and out, yung mga ganon, sa bilis. Kaya siya yung perfect fighter di ba? Kung tutusin, kaya lang Amerikano gusto nila makontrol sila kaya yun yung pinalaganap. Before Floyd Mayweather, wala namang sumikat na walang talo Kaya yun, sikat na sikat si Floyd Mayweather Kasi siya lang yung kaisa-isa. Tingin mo sino tutong nanalo sa laban ni Pacquiao versus Mayweather? Ako, Mayweather talaga nanalo dun. Kasi, doon ka lumaban Napanood ko kasi yun, nasa Amoranto kami. Tahimik talaga yung mga tao. Alam namin Daming tao sa Amoranto. Nanonood, libre kasi doon Stadium. Alam mo yung mararamdaman mo hindi, may isang round lang na nakahiyaw yung mga tao pagkatapos nung tahimik.
Alam mo yun, alam mo na agad na talo si Pacquiao. Boss Bad, pag naglaban siguro si Haney at Garcia ha, bubulihin at hamakin ng mga tao si Haney dahil sa itsura. Tama. Ala, lalo na yun, napaka-contrast, no? Isang pang-Hollywood ang itsura. Kamukha ni Christopher Reeves, di ba? Superman. Tapos isang David Haney na may mga gwapo rin naman na Wakanda boys. Tignan mo si Turman, di ba? Kakaiba talaga yun si Haney tsaka si Porter eh. Ibang uri na nila lang yun, hindi na. Boss Bad, nadaya lang si Pacquiao dun. Siguro, pero alam mo kung nanood kayo ng live, no? Kami nanood sa Amoranto eh. Yung pakiramdam mo na tahimik yung mga tao, hindi madalas ako nanonood sa kay Pacquiao doon sa mga maraming tao, yung sa barangay, puno yung mga basketball court, yung mga malalaking TV na ganyan, yung patong-patong na TV. Maganda yung maganda yung talaga style ni Mayweather, di ba? Alam na natin yung kada ilag ni Mayweather umi-score eh. Kaya talo talaga si Pacquiao sa tingin ko. Hindi niya kasi nagawa yung ginagawa niya eh. First time si Pacquiao na ganun. Na first time man siya na ganun. Kasi ang isa pa nakakatamad na laban ni Pacquiao, di ba yung kay Culotti? Pero maraming suntok si Pacquiao. Eto lang. Yung hinayang bakit ayaw sumuntok ni Pacquiao? Bakit ayaw lusubin? Yun yung nanggigigil ka. Alam mong kaya ni Pacquiao. Kaya nga yung rematch gustong-gusto natin kasi kaya ni Pacquiao eh. Kaya ni Pacquiao yun eh. Panalo si Mayweather sa takbuhan sa laban nila ni Pacman. Boss Bad, Pacquiao, Lopez, sino mananalo? Hindi kasi magkakaharap sila eh. Di ba? Kung fantasy match-up na yan, siyempre, kung kapanahunan ni Pacquiao, wala mananalo kay Pacquiao kung yung yung prime niya. Kahit nga si Mayweather, prime Mayweather versus prime Pacquiao, kaya nga hindi siya lumaban kay Kailan lumaban si Mayweather kay Pacquiao? Nung napabagsak na ni Marquez si Pacquiao. Ito maganda tanong ni Benedict Obok. Boss Buds, kung naaga pa sana si Loma bumanat kay Lopez, manalo sana siya, kaya lang round 8 na siya bumanat. Ganito yung basa ko riyan eh. Kung maaga siya, di ba? Maaga siyang bumanat, di makukuha niya yung, di ba nakuha niya naman 8, 9, 10, 11, nakuha niya eh. Yung first po, pero nakuha na ni Lopez yung pan-12. Nakukuha niyo. Kung bumanat siya na maaga, di yung round 1, 2, 3, 4. Pero yung ikalimang round, napag-aralan na ni Lopez yun. Doon man na-knockout siya. Ang tingin ko kasi, walang knockout, hindi kayang i-knockout ni Lomachenko si Lopez. No? Kaya kung tuloy-tuloy lang siya, siyempre ma-andap si Lopez. Putang bilis wala akong nakikita. Sapula ko ng sapula. First 4 rounds, kung nagsimula siya ng round 1. Ikalimang round and beyond, humahanap na si Lopez ng power punch. Kasi hindi ako tinatalaban eh. Kung titignan niyo yung laban nito ni Tank Davis, di ba? Nung na-realize niya na hindi naman tatalab sa akin pala suntok nito ni Leo Santa Cruz, gusto niya na pabagsakin ng round 6, kahit tinatamaan siya, lusob lang. Ganun yung ginawa ni Tank Davis. Ganun yung mangyayari noon. Kung nagsimula man siya ng first round, at yun yung inaasahan ko na gagawin ni Lomachenko. Kaya ang sinabi ko, mananalo pa rin si Lopez by knockout. Kasi marirealize ni Lopez, kahit na anong patama nito, kahit gaano karami, hindi ako tatalaban. So lulusob na ako dahil pag na-tsempuhan ko lang to ng isa, bagsak sa akin to. Yun yung
Yun yung hula ko dun, kaya mananalo si Lopez sa ganong sitwasyon. Nagulat din talaga ako bakit hindi sumusuntok si Lomachenko. Yun po yun, no? Yung nasobrahan siya sa diskarte. Boss, idol ni Lopez si Floyd Mayweather kahit nung bata pa lang siya. Finalo niya si Floyd sa IG, si Pacman hindi. Okay lang yun. Bakit naman niya, eh, hindi naman lahat magkakagusto kay Pacquiao eh. Siyempre tayo, dugong Pinoy tayo, kaya matik na kagad, no? Sobrang ingat ni Loma. Yun talaga yun, Delo, no? Sobrang ingat. Tama, power-wise, Lopez di kaya Loma. Nasasaktan early rounds. Boss Buds, ano kaya ang naging pagkakamali ni Pacquiao kung bakit siya natalo kay Mayweather? Nagkulang kaya si Pacquiao sa strategy niya kay Mayweather? Mahirap sagutin pero parang may interview si Pacquiao dyan na yung sinisisi niya parang, teka muna, bakit alam ni Mayweather lahat ng ginagawa ko? Nakukuha niyo, may hinala siya na merong napasok ng, ewan ko kung totoo yun parang ganun. Yung alam ni Mayweather yung gagawin ni Pacquiao. O sobrang husay ni Mayweather na alam niya na yung gagawin. Pinaliwanag ni Mayweather yun eh. Sa isang interview niya nung pinapayuhan niya si Turman. Pinapayuhan niya si Turman anong dapat gawin kay Pacquiao. Ipinaliwanag ni Floyd Mayweather yun. Yung tinitignan niya kailan lulusob si Pacquiao, anong ginagawa niya, ginagawa lang daw ni Mayweather, kahit hindi siya sumuntok, i-disrupt niya lang yun. Napag-aralan ni Floyd Mayweather kung paano yung kilos ni Manny Pacquiao, kung kailan siya susuntok, alam na ni Floyd Mayweather. Pure and simple, mas magaling yung isa. Hindi. Yun nga, no? Tignan nyo gaano kagaling si Floyd Mayweather. Alam niya na pag nag-rematch sila, malamang makuha na ni Pacquiao. No? Kuha na ni Pacquiao eh. Aral na ni Pacquiao. Parehong henyo sa boxing eh. Kaya maganda tong rivalry nila. Henyo sila pareho sa boxing. Yun yung doon, no, bottom line doon. Mas nawaisan lang si tapos siguro kulang sa galaw, yun nga, tama. Kaya lang mahirap papaniwalaan yung mga Amerikano doon. Pero ako talaga kulang ako kay Pacquiao. Tignan niyo yung ginagawa ni Pacquiao. First time niyang ginawa yun na parang ikaw yung manggigigil. Ba't ayaw mong lumuso? Bakit ayaw mong pupugin? Pwedeng nasira talaga yung diskarte niya. Did Fury cheat? Hindi. hindi sa ganung sinasabi ni Wilder, no? Gulang yan eh. Alam nyo, kaya nga ino-observe nakita nyo ba si saan ko ba nakita yun, yung si Freddie Roach, nakabantay siya hanggang doon sa pagga-gloves, di ba? Tapos hanggang doon pipirmahan na ng Nevada official yung gloves ng kalaban. Kung ang sinasabi mo, yung gloves, yung may palaman, wala yan eh. Corner mo may problema niyan. Hindi yung... Kasi, bakit hindi ka mandadaya kung tatanga-tanga yung yung nanonood sa'yo? Nakita niyo yung ginawa ni Margarito? Yung totoo yun eh, di ba? May plaster of Paris, pero hindi niya nagawa yun. Yung ginawa niya kay Cotto, hindi niya nagawa kaya sino ba yun? Mosley. Dahil nakita ng kampo ni Mosley na merong may yung plaster of Paris eh. Ayun yun. Idol ni Lopez si Floyd pero gusto niya maging katulad ni Pacquiao, labo. Pwede rin naman yun. Bakit mas maraming viewers mo kaysa kay Boss Pao si Mike Plania pa nga ini-interview niya ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko naman
Ako naman, nagbo-broadcast ako. Wala akong pakialam kung sino kasabay ko. Okay na yan sa akin, 160. May mayonnaise daw na palaman ng glove. Bad, kunyari si Pacquiao at Donaire, parehas division. Ayan. Tinaban, sino naglaban? Sino kaya mas kakatakot na power? Si Pacquiao, iba yung power ni Pacquiao. Si Nonito Donaire, dyan sa 118 hanggang 118, malakas siya. Hindi niya naiakyat. Hindi niya, yung power niya hanggang 118 lang. Hindi niya pwedeng iakyat. Samantalang si Pacquiao, 147 na ganun ka-gifted yun si Pacquiao. Naka-block sa akin si Paukas, walang kwentang content. Tanong lang, may naging heavyweight na ba tayong boxer? Wala akong alam na sumikat. Meron siguro pero hindi sumikat. Boss, nailagan ba ni Floyd ang patak ng ulan? Boss Vance, bakit parang sikat pa rin ngayon si Mayweather? Sikat naman talaga siya eh. Una, Amerikano siya, di ba? Iba yung si Mayweather, iba yung niya, yung market, yung pagma-market niya sa sarili niya. No? Pero kung halimbawa, kapanahunan siya ng Four Kings ni nila Roberto Duran, Tommy Hearns, si Sugar Ray Leonard, tsaka si Marvin Hagler. Tulog siya ron. Good evening, boss. Umabot pa, Rodel Cabading. Umabot ka pa. 1 minute pa eh. Boss Matt, good evening sa'yo. Medyo nahuli ako sa episode na to. Maganda pinag-usapan namin. Kaya mag-ano lang kayo, manood kayo na replay. Dapat unahan ni Casimiro si Inoue sa mananalo sa si Donaire. Ubali para sa kanya magpunta ang WBC belt. Baka maghabol ang Pagong. Maunahan yan dahil hindi naman lalaban niya si Inoue dun eh. Maniwala ka kay Babaron na ilalaban sa mananalo kay Ubalik at kay Donaire. Hindi totoo yan. Hindi niya ilalaban yan. Kaya malamang mauna si Cuadro Alas doon sa mananalo. Boss Bats, middleweight contender natin si Yumer Marshall. Ano ba masabi mo sa kanya? Di contender pa rin. Hanggat hindi nagcha-champion. Okay, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Nakaisang oras na tayo. Sana patuloy kayong manood sa aking mga pagbablogs, lalo na pag mga nagla-live po tayo. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita, dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Aratiles po. Paalam! Bye-bye!